So, hello ma'am, sir. Thank you sa pag-avail ng aming Smart Automated Payroll version 1.0. So, dun sa na-receive nyo pong email, pag in-open nyo po yung link na naka-attach doon, naka-view only access lang po kayo. So, ang gagawin nyo po is, navigate po kayo dito sa file, and then select nyo po yung make a copy. Then, i-rename nyo po yung inyong template sa preferred po ninyo na name. For example, ABC Company, ayan. And then make a copy. So, once pag nag-new tab na siya, pwede nyo na pong i-close yung na-open nyo na link na galing dun sa email. And then, ito na yung pinaka-template copy po ninyo. So, kayo na po yung may access, kayo lang po yung may access, and then kung i-check nyo po dito sa permission niya, yung email nyo na lang po ang makikita. Unless pwede nyo siyang i-share sa mga kawork nyo or sa mga colleagues nyo sa office, i-add nyo lang po dito yung email. So, dito sa template natin namin is we have settings setup. Dito nyo po isa-set up yung mga needed na data. So, lahat po dito is need nyo i-set up. So, dito sa company name, ilalagay nyo po dito yung company name ninyo. Yung pay period. So, dito sa pay period, meron siyang dalawang option. If yung pay period nyo po is weekly or semi-monthly. So, yung naka-default is semi-monthly. If ever weekly po kayo, if mapapansin nyo po, ayan, nag-iba yung payroll cutoff. So, ang ilalagay nyo po dito sa pag naka-weekly kayo is yung date. So, clear nyo lang yung data dito. And then, since naka-weekly kayo, kung ano yung start ng cut-off ninyo sa week na yun. For example, start kayo ng Monday, and then cut-off nyo is Saturday. Ayan. Or, depende po sa setup po ninyo. And then, yung payout date ninyo is Saturday din. If ever Saturday or Sunday, ilalagay nyo lang siya dito. So, wala naman siyang bearing. Ilagyan nyo lang siya ng data. And then, dito naman sa standard work schedule, if 5 days a week kayo or 6 days a week. So, automatic naman to. So, highlight ko na lang pala to. Ayan, kasi automatic naman siyang nagbabago. So, pag change natin siya sa 6 days per week, automatic siyang mag-26. Number of working days per month niya is 26. Ayan, nag-26 siya. So, dito naman sa standard hours per day, total work hours, and then paid work hours. So, dito, for example, 8 to 5 kayo. So, may 1 hour break po yun if ever. So, lagyan nyo lang dito yung total of work hours, 9. And then yung paid work hours is, kung ilan yung paid work hours po sa inyo. For example, 8. Ayan. And then dito naman, isa-set nyo lang dito yung mga percentage ng inyong mga deduction, yung mga computation para mag-deduct dun sa payroll ng employee. So, if ever hindi nyo naman ito i-follow, pwede nyo naman siyang i-manual encode yung mga deduction po ng mga employee ninyo. Dito sa dito sa deduction dito sa PhilHealth SSS and Pag-ibig rate. So, dito naman, ito yung computation natin ng normal out, yung overtime, and then yung holiday, and then night differential. So, isa-set nyo lang po dito kung ano yung percentage ng inyong computation. And then dito naman sa work schedules, time in schedule and time out schedule. So, if meron kayong flexible schedule, pwede nyo po siyang i-empty na lang siya. Empty nyo lang po dito. Or for example, may mga offset sa inyo, i-set nyo lang yung employee as flexible. So, for example, meron kayong multiple morning shift, merong 7 to 4, 8 to 5, or 10 to 7. Ilalagay nyo lang po dito yung name ng shift niyo. For example, morning shift A, and then dito naman morning shift B, for example, and then night shift. So, for example, ito 9 to 9, gawin natin siyang, for example, 8 to 5 p.m. And then yung shift B naman is 9 to 6. Ayan. Ganun nyo lang po siya isa-set dito sa settings setup. And then yung night shift 7 p.m. or 4 a.m. So, depende po sa setup ninyo kung ano po yung mga schedule ninyo. And then dito naman sa grace periods, minutes. So, if meron sa inyo sa company na if nag-allow po sa company ninyo na nagbibigay ng parang 15 minutes para hindi siya malate. For example, ang pasok ng employee is 8 a.m. and then pumasok siya ng 8:05. Pag nag-set kayo dito ng kung ilang minuto yung parang bibigyan yung allowance, for example, naglagay kayo dito ng 15 minutes, and then employee nagpumasok ng 8:05, hindi pa siya mamamark as late. And then pag pumasok siya ng 8:16, automatic meron siyang 16 minutes late. So if ever wala naman po kayong ganito, i-zero nyo na lang po siya. And then dito naman sa departments and positions, i-list nyo dito lahat ng mga departments ninyo and yung mga positions po na meron kayo. Para pagdating dito sa encoding nyo ng master file later, mag-drop down na lang po kayo. Kung mapapansin nyo dito, kung ano yung mga nandito sa list, ito yung lalabas dito sa drop down sa departments tsaka position. And then, dito naman sa Philippines holiday, so yung aming current na, yung nakalagay lang dito is yung parang current or default na Philippine holiday. So if ever may mga wala pa dito sa list, ilagay nyo na lang po siya dito. If ever sa city ninyo may ordinance na holidays, for example, Pasig City Day, i-add nyo na lang po siya dito para masama siya matrack siya sa computation ng holidays. And then, dito naman sa employee master file, dito nyo i-encode lahat ng inyong employee list. From employee ID, full name, email, departments, employee type, shift schedule. So, ito yung sinet natin dito sa settings setup. Dito. Makikita natin siya dito sa employee master file. So, kung flexible si employee, iset nyo lang siya dito. And then if ever naman morning shift A ba siya or morning shift B or night shift, ayan.
So if night shift siya, ilagay nyo lang siya dito. And then kung ano yung monthly, yung salary type niya, kung ano yung basic salary niya, and then if may mga allowance employee, and then yung the rest details regarding sa mga benefits ni employee, SSS, and then yung mga bank's account number. So dito sa mga naka-highlight na column, hindi nyo na siya i-encodean kasi automatic na siyang magkakaroon ng data. And then dito naman sa employee rest day tracker, so for example sa company ninyo, weekly nagbabago yung rest day ng employee or monthly. So for monthly, isa-set nyo yung 4 na week kung ano yung pasok dun sa month na yun sa rest day ni employee. So dito, di nyo na po need mag-encode ng employee kasi automatic na po siyang magkakaroon ng list. Basta meron na po kayo na-encode dito sa master file. So ang i-encode nyo na lang po dito is itong mga magiging, if ever ano yung mga rest day na nakaset sa employee po ninyo. So for example, si employee na to is, anong week na ba ngayon? March. So week 12 or week 13 or next week, week 14. So for example, si employee is Sunday lang pala rest day niya. Yan, i-check nyo lang yung yung rest day niya. For example, Sunday lang yung rest day niya. Yan, ito lang yung isa-set nyo. Or for example, 3 araw sa rest day, edi ilagay nyo 3 araw. Pero mostly 1 to 2 days lang naman yung rest day ng employee. So ganun lang yung pag-set dito sa rest day tracker. And then next naman dito sa timekeeping data. Dito sa timekeeping data, dito nyo i-encode lahat ng time sheet or daily time record ni employee. For example, naka-time card kayo, i-manual encode nyo siya dito. Or for example, meron kayong biometrics. So meron naman siyang nag-generate na CSV or Excel na file. Mag-set lang kayo dito ng gantong format. And then ipipaste nyo na lang siya dito. So ang i-ready nyo na lang siguro if ever is pag galing sa biometrics and then kung gusto nyo i-manual, pwede nyo namang i-manual and then pwede kayong mag-create ng gantong format and then ipipaste nyo lang siya dito. So make sure na yung name nyo is same dito sa employee master file. Kasi para mag-automatic tong employee ID, shift schedule hanggang timeout schedule. So yung i-ready nyo lang from biometrics na file is yung employee name and then itong in date, in time, and out date, out time. Ilalagay nyo lang siya dito kasi ito yung parang pinaka-core ng payrolls template natin. So dito manggagaling lahat ng computation ni employee. Okay? Ayan. So make sure na i-follow niya lang tong parang naka-default na data dito kung ano yung paano niya i-set up. So if ever naman si employee absent, hindi siya pumasok, okay lang naman hindi niyo na ilagay dito yung mga walang logs na employee kasi automatic naman na siyang matatrack na absent pag dating dun sa payroll. So dito naman sa attendance timekeeping summary, so mostly dito wala na kayong gagalawin or i-encode or idadagdag. So mag-select lang kayo dito ng filter kung ano yung gusto nyong ipasok dun sa kung ano yung cut-off na kukumputin sa payroll. For example, from January 1 to January 15. Ayan. So automatic iloload niya yung data galing dito sa timekeeping data. Iloload niya dito papunta dito. Then isa-summarize niya yung mga kailangan. For example, kukumputin niya na yung total work hours, kung may overtime hours ba sa employee, kung may late, undertimes, and then automatic kung naka 8 hours, naka 8 paid, kung ilan yung total of paid work hours niya versus dun sa mandatory work hours. And then yung may totality na rin total late and undertime. And then total hours night shift. So makakompute na rin kung ilan yung night shift niya. Night shifts hours niya. And then may remarks dito na kung if ever yung pinasok ng employee is regular ba or rest day OT ba siya. Ayan. So may remarks na rin siya dito. So next naman is dito sa approved overtime. So dito automatic na siyang magre-record dito if ever dito sa timekeeping summary is may mga overtime si employee. So automatic papasok siya dito sa sheet na to para masama sa computation. Pero by default naka-pending pa siya. Para if ever may nag-submit ng request OT form sa inyo, check niyo na lang dito kung ano yung sino yung nag-request ng OT na yon and then yung date and then kung dun ba sa request form niya is tama ba yung total of OT hours and then kung hindi, nasa inyo pong i-approve nyo ba or i-reject yung OT form ni employee and then select nyo lang dito kung normal OT ba, rest day OT or holiday OT if ever. So kasi ang masasama lang sa computation is yung mga approved overtime. Ayan, so automatic na siya. So bali dito is approve na lang kayo and then reject ng mga employee and then syempre verification na lang din. And then dito sa approved file leaves naman, para mabayaran yung leave ni employee if ever nag-file siya ng leave, ilalagay nyo lang siya dito. So yung mga naka-highlight is naka-automatic naman na siya. So ilalagay nyo lang kung date file, kailan siya nag-file, name of employee, type of leave, start date, end date, and then yung reason, and then make sure na naka-approve yung status ng leave para masama sa computation. And then pag naka-disapprove naman siya, hindi naman siya masasama sa computation. So dito tayo sa payroll summary. So since isa lang yung aking employee sa employee master file, ito lang yung makikita natin sa payroll. So ito yung sa first section is ito yung select muna tayo ng January 1 to 15. So dito naman sa payroll summary, so dito na makukompute lahat ng pinasok ng employee and then yung lahat ng
summarization ng earnings and deductions. So dito sa part na to, select nyo lang dito kung ano yung cut-off period. For example, January 1 to January 15. Since yung nakaload na data natin dito is January 1 to 15. So make sure na kung ano yung payroll cut-off na gusto nyong i-compute, nakaload dito sa attendance timekeeping summary na sheet. So i-double check nyo lang lagi. And then dito sa mga columns niya, employee ID, employee name, department, position, kung ano yung employment type niya, salary type. And then dito sa earnings, automatic na mako-compute yung normal OT pay, kung rest day OT pay ba siya, kung may OT ba siya sa holiday, special or regular, or kung pumasok ba siya ng special, may pinasok ba siya sa special holiday or may pinasok siyang regular holiday. And then yung night differential pay, automatic na rin mako-compute. And then dito naman sa allowances, kung ano yung nilagay nyo dito sa master file ng employee and allowances, dito sa column na to, automatic niyang dito dun kukunin para ilagay dito. And then dito sa incentive bonus, so if may mga bonuses sila, pwede nyo siyang i-manual encode na lang, for example. Ayan. And then, nag-add ba? Ayan, nag-add nga. So automatic naman siya mag-a-adapt dito. And then dito naman sa deduction, if may absent employee or may, for example, nag-file ng libero na approve, automatic ma-absent and disapprove, automatic magkakaroon naman sa dito ng absences. And then yung late and undertime. So dito sa SSS, pag-ibig and withholding tax, if ever hindi nyo ipa-follow yung parang sinet up natin dun sa setting setup na sheet, pwede nyo naman siyang i-manual encode. For example, naka-fix yung mga deduction nyo dito sa employee, manual encode nyo na lang siya, if ever. Pati dito sa mga cash advances and loans ni employee. And then, ito na yung pinaka-net pay ni employee for that particular cut-off. So, dito naman sa payslip viewer natin, so, baka malito kayo. So, itong part na to, wait. Ayan, itong part na to is isang payslip. Ayan, isang payslip siya. So, bali, 4 na payslip kasi siya, if ever. Para in case na pag nag-print kayo, sa portrait na one paper, 4 na yung ma-print natin na payslip. So, ang gagawin nyo lang dito is, itong field ni employee number. Kung sino yung gusto nyo i-load na data dito sa per payslip. So, since isa lang yung aking employee so far, so ito lang yung naka-load. Ayan, automatic, itong mga data na nandito is automatic na siyang mag-load dito. Ayan. So, this payslip naman is for open pa rin naman siya for customization. Pwede nyo siya, mag-message na lang if ever may ipapa-custom kayo dito sa payslip. Ayan.